Ako si Efren Stelier, 38 years old. 4 na taon ko nang minamaneho to. Ito na rin yung halos na naging bahay ko araw-araw. Marami na rin kami pinagsamaan ito. Nakakarating ako ng Sagada, nakakarating ako ng Ilocos, sulok ng Luzon na nararating ko. Minsan may cameraman, researcher, SP, sila yung madalas kong kasama sa loob ng van. Nagsimula ang lahat noong 2011 sa isang shoot sa Ilocos. Ang story nun, dragon fruit. Nag-stylize kami nung yung mismong story, yun nga, yung dragon fruit. Sa isang dragon fruit farm sa Burgos. Sandali lang ha. Ayan. Okay, ditali na lang tayo. Wala ba kayo napansin? Okay na yan guys, pack up na tayo. Nung sinisipat ko yung para i-frame, may napansin ako dumaan doon sa edge nung table na buhok. Buhok ng bata pero yung mukha niya kasi, parang ganito. Na nag-enter frame, exit frame doon sa table. Nung dumaan, pag ganun ako, na wala akong nakita dun sa, kasi ang babilis lang eh. Lit lang ng table, gumanon lang eh. Kaya lang, tumayo talaga yung balahibo ko. Hindi kami naniniwala, sinong dadaan doon? Wala, 4 lang naman kami, nasa gitna kami ng farm eh. Siyempre hindi ako naniniwala dahil tanghaling tapat, tapos hindi pa kasi talaga ako naka-experience ng mga ganyang bagay. Di madaling sabi natapos yung shoot. Pag uwi namin, eto na, nagbiruan ngayon. Sabi ko, pre, yung bata sumakay sa van. Paglabas namin sa highway, binuksan ko nga yung pintuan, sabi ko sa kanya, bababa ka na. Baka sumama ka pa hanggang Manila. Tatawanan pa nga kami kasi didiretso pa kami ng Banggi nun eh. Parang ramdam ko lang siya na parang parang may bata rito sa loob. Yung bintana lang binuksan. Kaya bumaba na. Punta na kami ng windmill. Banggit ko na naman, pre, yung bata hindi bumaba, nandito na naman, nandito pa rin. Para bang nasa isip ko na lang lagi yung bata. Sinakyan na lang namin kasi binuksan niya na yung mga bintana namin tsaka pinto ng van niya. Tsaka wala namang mawawala kumaga, pababain nga namin yung bata. Kung meron man. O, sinong gusto dumaan sa pasalubong dyan? Tara na, mamaya na yung pasalubong. I-double check nyo na ba lahat ng gamit? Opo, Okay na? Okay na po. O, tara na sa next location. Uy, Okay ka lang? Pababay mo na kasi yan. Baka sumabasan sa Manila yan eh. Gusto ko na yung bintana ha, o. Baba ka na. Ayan pare, wala na.
Pagkatapos noon, may nangyari sa daan na doon ko na-connect na hindi nga siguro guni-guni yung nakita ko kasi nakaramdam sila sa loob ng van. Nakasama na rin ako na nasa Ilocos Sur na ata kami noon. Bigla kami nangilabot. Ma'am, try nga po muna tayo kahit 2 hours lang. Para po tuloy-tuloy na po yung biyahe natin pa Maynila. Sige. May kumakalampag sa pintuan ko. Na pagtingin ko, ba yung tatay, pilit binubuksan yung pintuan. Yung para bang binubuksan yung pintuan ko na, oy, bata, isakay mo, isama mo tong anak ko. Tsura ng tatay, alam mo yung typical ng ano na taga-probinsya na suot niya, naka-polo pa ng, yung polo na ginagamit sa pagsasaka. Maya, nakita ko naman yung bata na pilit na isinasakay sa akin, nakaputing t-shirt, tsaka naka-short na blue. Kuya. Gising, kuya. Hindi ba sa ungol lang na parang mahinang ungol lang? Para siyang may kaaway. Yung ungol niya malakas, na parang pagalit. Kuya, gising. Ma'am, alis na po tayo dito. Andito yung bata. Tapos yun, nung nagising siya, bigla niyang in-start yung van. Tapos humarurot kami sa kalsada. Hindi ko masabi. Kasi ang alam ko, bangungot ko yun. Ang alam ko, tulog siguro ako. Ayun, pag-atras ko, wala na. Hindi ko na sila nakita. Hanggang sa yun, yung bumabiyahe na lang kami. Hindi na lang kami nagkikibuan. Baka kasi pag nagkakwentuhan pa, lalo pa matakot yung isa sa amin. Di bale, pagdating natin doon, kakain tayo ng madami. Yan, gusto. Akala mo may dadaan na ganyan, pagtingin mo wala. Para sa akin, wala lang. Parang siguro guni-guni ko lang. Pero nung nasundan siya, na bata rin yung nakita ni Efren, na yung driver namin, tapos si Ivy, nangilabot ng wala namang kadahilan-dahilan, lahat kami nangilabot eh. Hindi ko alam kung saan nakuha yung sinasabi nilang, hindi ko kasi talaga nakita yung bata. Sabi-sabi lang nung mga sumakay na, naging pasahero na rin ng van na yon. Hindi ko alam kung saan siya galing, kung saan siya sumakay, kung galing ba sa shoot namin. Sumama pala sa van namin, pauwi hanggang Manila. Experience din siya ng mga ibang sakay ko. Alam mo, lalo na yung pabigla-bigla ka magbubukas ng van, lalo sa gabi. Pag yung bibigla mong bubuksan to, makikita mo na lang yung bata nandito sa likod na to. May, nalam ni Edward Tumban. Hindi naman niya sinasabi sa akin kung ano nangyari sa kanila. Yung pala, may nagparamdam na sa kanilang bata rito sa loob.
Last year, Holy Week, nirentahan ko yung van. Galing kami ng reunion nila sa Boso-Boso. Pauwi na kami ng Antipolo. Edward, dahan-dahan lang. May nabundol daw ako. May nasagasaan. Bata daw na kumakaway. Anong bata? Ay, wala namang bata. Pero wala namang may nasagasaan. May narinig siya na may tumiling bata sa loob ng van, pero siya lang po nakarinig at saka siya lang nakakita. Nagulat lang ako, wala naman kami kasamang bata. Hindi na po ako tumigil kasi alam ko wala akong may nasagasaan eh. Kaya tuloy-tuloy lang. Panahon na yun, di ko pa alam na may nagpapakita doon. Kami na maneho pa rin po pero okay lang, wala naman akong may nararamdaman. Yung panganay ko kasing lalaki, mahilig makialam sa mga ano yun, mga camera yun. Sa bahay, sa loob ng bahay namin. Tulog na kami noon, pati nga kaming mag-asawa. Napakita pa nga kami natutulog doon eh, pati mga kapatid niya. So paikot lang siya. Tapos papakita niya itsura niyang gano'n. Paikot. Mamaya-maya, titingnan daw niya yung monitor, dumilim. Ang ginawa niya, pinatay niya, pre-review niya ngayon. Pag preview niya, isang image ng bata. Sabi sa akin, Daddy, may nakuhanan akong multo. Ha? Talaga? Pakita nga. Pag preview niyang ganon, lumabas yung isang image ng bata na wasak yung mukha. Sa dami ko na napapanood, kasi 'di ba, gawa-gawa lang ng ano 'yan. Baka daliri lang 'yan. Na nagkamali lang yung baby ko, na pumitik lang yung daliri niya. Pero hindi, tinatanong ko yung anak ko, sabi niya hindi. Nakita niya sa monitor mismo. Sa info, ako close-up ng mukha na bandang bibig part. Nung black and white natin, lalabas yung grain niya. Pag tinaasan mo yung contrast, lalabas yung black. So makikita mo yung formation ng mga grain kung pantay-pantay o pare-pareho. Doon mo malalaman. Usually pag may lumabas na hard edges, definitely dinaya yon. Pero so far, wala naman. Ngayon, nag-iba na ako ng trabaho, lumipat na ako ng ibang trabaho, pero driver pa rin. Sa pakiramdam ko, dito pa siya. Etong part na to, etong pinagtayuan ng lahat ng part na to pag ganon, puro ano to, kahoy dati. Puro mga kakahuyan, yung mga madre de cacao. Wala naman talagang, ewan ko lang sa iba. Pero sa amin kasi, sa family, wala talaga. Wala kami nararamdaman, wala kami nakikita. May nakasunod akong tao na walang ulo.
Natakot nga ako, parang tumayong balahibo ko, sir. Mga ilang beses na, mga 2, 3, ganun. Hindi ko malang matandaan kung ilan na yung namatay dahil maraming bata rito, malapit sa eskwelahan. Sir, pwede po magtanong? Ano po May alam po ba kayong kwento dito ng mga bata nagpaparamdam ng bumulto? Ay, meron po. Sa po banda? Doon po, banda ron po. Doon sa may bandang Balite po. Yung po yung Balite doon. Ito po yung puno ng Balite. Dito po yung sinasabi ko na may babaeng nakatayo at saka yung bata hong kasakasama niya. Dito po sila pumasok, parang ano na to, parang pintuan po. Doon yung pamangkin ko. Inisip ko na baka siya yun, kaya lang imposible. Dahil sabi ko nga wala naman namamatay nang bumabalik. Yung bata po si Jan Pante. Tao po. Ano po meron dito? Tao po. Dito po kasi yung nababalitaan bahay nung batang namatay sa may kalsada po. Dito sa kay Aling Lusing. Lusing po yung pangalan ng batang namatay. Tao po. Ay siya po si Aling Lusing. Aling Lusing, saglit lang po. Yung anak ko po, yung si Jan Joffrey, namatay na siya po nung 1998. Kasi po dahil sa disgrasya, sabi niya sa akin, bigyan mo ako ng 3 piso mama kasi kakain ako ng ice cream. Tapos nung dumaan yung sasakyan na meron pa siyang dalang hangin na malakas, ayun na yung anak ko. Natangay yung anak ko, tapos gumugulong-gulong siya. Tapos may bato doon sa gilid. Yun, tumama po yung ulo niya. Jan Jeffrey, anak ko, sana bumalik ka sa akin. Namimiss ka na namimiss ka namin sa akin, anak ko. So yung in-install namin, these are laser pointers. Ang mangyayari kasi dyan, gumagawa kami ng laser grid. Kung ano man yung movement na mangyayari mamaya dito sa loob, matatrack natin yan. Papikit lang po muna. Efren? Okay ka lang ba? Sabihin mo sa akin anong meron ka bang nararamdaman or Meron po. Hindi ako makahinga. so medyo mapaglaro nga yung gusto lang talaga niyang nakikihalubilo at naglalaro. Mapaglaro po. Mapaglaro talaga. So but otherwise it's okay. In the sense ko sa kanya, unang-una hindi na siya sentient na being. So energy na lang talaga siya, wala na siyang consciousness. Ibig sabihin matagal na to. Kung namatay man ito, matagal nang patay to. Bakit siya bakit siya nandito? Baka meron lang siyang attachment dito, either sa may-ari nitong sasakyan or yung tao na laging laging nari dito.
meron po ba kayong litrato para maipakita natin kay Efren kung siya po ba yung nandun sa... Dito, may ano siya rito. Kaya lang ang buhok niya kasi. Ang buhok niya sa ano ko, semi-kalbo. Pero hawig yung mukha niya rito. Semi-kalbo ang buhok niya. So, kausapin niyo na lang po. No, da ka man dito dyan, di pre, gawin ka di balayan, tapno tal na kamatan. No, ang kamat mang korkorero ito'y banan. Ang kanayong kan nga da ka dito eh. Diyan. Hindi ka na, sumama ka sa amin. Hindi ka na. Alam ko, nandito ka nararamdaman kita. Hindi ka na. Mangako ka, huwag ka nang babalik, huwag ka nang sumama sa kanila. Pangako yan, ha? Sige na, sige na. May gumaraw po sa loob. May tumunog. Parang magaan yung pakiramdam ko po na kinausap ko siya. I think he's home.